Good day po sa inyo. Ako po si Chelsea. Hindi ko na po sasabihin ang apelyido ko. Sa araw po na ito, magbabahagi lang po ako ng kwento na nangyari. Ilang dekada na po ang nakakaraan. Dalaga pa po ako noon na mangyari ito. Sa katunayan, hindi naman talaga ako ang bida dito. Salim-pusa lang po ako. Pero kahit na ganoon, napasama pa rin po talaga ako. Ganito kasi yon. May best friend po ako noon, si Camille. Kababata ko ito, kaklase. Parang ang kapatid na ang turing ko sa kanya. Nung mga time na yan, college student na po kami. Pero magkaiba kasi kami ng course, kaya magkaiba po kami ng university pinapasukan. Busy nung mga time na yan kaya bihira kami magkita. Ngunit isang araw po, Friday noon, kauuwi ko lang galing eskwela, biglang nagpunta sa bahay namin si Camille. Ang daming dalang pasalubong. Oh, Bes, kumusta? Ang dami mo atang dalang pagkain na. Oo naman Bes, na-miss kita eh. Ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Oh, heto, dala ko yung paborito mo. Tsaka yung paborito ni tita at tito. Ay, alam ko na yung mga ganyang aura mo. Anong kailangan mo? Naku, papusukin mo nga muna ako. Parang hindi mo ako na-miss, no? Hindi kita na-miss, no? Sa mga ganyang galawan mo, alam ko may kailangan ka. Bes naman. Papasukin mo muna ako. Magkikwento ako. Sige na. Ay, kung hindi lang dahil dito sa paboritong ensaymada ni nanay at tatay, hindi kita papapasukin, ano? Nay, tay, si Camille po oh. May pasalubong po sa inyo. Hello tita. Hello tito, kamusta po? Oh, ang tagal mo nang hindi nadadalaw dito ah. Oo nga naman Camille. Ganun ka ba kaabala sa eskwelahan ninyo? Actually opo tita. Marami talagang gawain eh. Tsaka next year senior na po kami kaya busy talaga. Pero ito, pambawi ko po sa inyo. Kumain ka na ba? Ay, opo, tapos na po. Nandito lang po talaga ako, tito, tita, para ipagpaalam si Camille sa inyo. Yan na nga bang sinasabi ko, may kailangan ka kaya ka nandito. Sige na naman, Bes, samahan mo na ako. Teka, saan ba kayo pupunta? Tito, sa totoo lang po, meron na kasi akong manliligaw eh. Aba, dalaga ka na ha? Baka naman pinababayaan mo pag-aaral mo. Ay, hindi po tito. Ligaw pa lang naman po. Hindi ko pa siya sinasagot tsaka malayo pa. Heto na nga po. Yung manliligaw ko po kasi na yun, inaya po ako sa kanila. Fiesta raw po. Sa May Cavite. Doon po kasi sila nakatira eh. Gusto ko po sanang isama si Chelsea eh. Pwede po ba? Ewan ko sa inyo. Bahala naman ko yung tatandaan nyo na. Ayan o, payag na si tito. Bes, Chelsea, sama ka na. Samahan mo na ako. Hoy, makapagyakag ka ha. Hindi mo pang kinikwento sa akin yan. Heto na. Sige na nga. Kinuwento sa akin ni Camille na meron niyang naliligaw sa kanya. Isang binata na nagtatrabaho na. May kaya daw ito. Mabait. Pogi. Nung time kasi na yun, hindi pa using social media. Kaya talagang manghuhula ka kung gusto mong makita ang isang tao. Hindi kagaya ngayon na kahit mga pulubi nga, meron ng mga social media. Anyways, yun na nga po. Ang ending, napilit din po ako ni Camille na sumama sa kanila. Third party na kung third party pero syempre, best friend ko pa rin yun. Hindi naman tutol yung mga magulang ko kasi matatanda na naman kami nun at responsable naman kaming mga tao. Ang siste pa nga, kinabukasan na yun, susunduin daw kami ng umaga. Tapos, sa gabi, ihahatid din daw kami. O diba? Bongga. Dahil po doon na po natulog sa amin si Camille. Malapit lang din naman po yung bahay nila. Kaya pwedeng-pwede siya magpaalam. At pwedeng bukas, umuwi siya at maligo. Kasi kapitbahay lang talaga namin siya. Halos hindi nga kami nakatulog noon sa mga pinagkikwentuhan namin.
Kasi ang topic namin ay yung naniligaw nga sa kanya, si Romeo, na ang sabi pa nga ni Camille, "Hoy bes, baka naman pag nakita mo si Romeo, agawin mo siya sa akin ha." Yun talaga ang sinasabi sa akin ni Camille. Pero ako, sa totoo lang, wala pa talaga sa interes ko ang bagay na iyon. Isa the first muna kasi talaga ako. Kinabukasan, maaga kaming gumayak. 6:00 ng umaga. Hindi nga kami halos nakatulog. Excited na excited talaga si Chelsea. Ako nga sa totoo lang, base sa mga kwento ni Camille, na-excite na rin talaga ako. Gusto ko kasi talagang makita kung ano nga ba talagang itsura ng manliligaw niya, ni Romeo. Lumipas po ang ilang mga sandali. 7:00 ng umaga, may magarang kotse ang pumarada sa harap ng bahay namin. At pagbaba po ng driver ng kotse, napanganga talaga ako. Ang pogi. "Hi Romeo, good morning. Pasensya na medyo nalayuan ka ha." "Ano ka ba Camille? It's okay. Basta ba para sa'yo, lahat gagawin ko. You know naman na loves kita, baby." Shit, corny diba? Pero ewan ko, kinilig talaga ako sa mga sinabi niya. Kasi, ang pogi-pogi po niya. Alam niyo po si Piolo Pascual noong bata-bata pa ito. Ganoon na ganoon po yung itsura niya. Don't get me wrong maganda rin naman po yung best friend kong si Camille. Pero masasabi ko talagang hindi sila magkalibel. Para po kasi talagang Prince Charming si Romeo. At si Camille naman po, parang Cinderella. "Bes, Camille, siya si Romeo yung sinasabi ko sa yung manliligaw ko." Siguro mga 5 seconds pa po ako nakatulala sa kanya. At nagkamali lang po ako noong kinamayan niya ako. "Hi, my name is Romeo. Chelsea, right? Kasing ganda mo ang mga bulaklak kapag naaarawan." Bagay nga kayo magkaibigan ni Camille. "Anyways, let's go na." Ang corny-corny po niya pero ewan ko ba, amazed na amazed ako sa mga sinasabi niya. All throughout buong biyahe namin mula Maynila hanggang Cavite, talagang hangang-hanga ako sa kanya. Ewan ko, pasensya na pero parang nagkakagusto na nga ako doon kay Romeo. Masama na ko masama. Pero ang bala ko noon, sulutin si Romeo sa best friend kong si Camille. Ganoon po siya kapogi, kaapil, at kalakas po ng dating sa akin. Anyways, yun na nga po. Makalipas po ang 2 oras, nakarating na rin po kami ng Cavite. Liblib po ang baryong kinalalagyan nila, pero marami pong tao doon. Magaganda rin yung bahay ng ibang tao. May mayayaman, may mahirap. May katamtaman at pagpasok mo pa lang po ng baryo mapapasabi ka talaga na fiestang-fiesta sa lugar. Ngunit sa pagdating po namin, kapansin-pansin na pinagtitinginan po kami ng mga tao. Yung sasakyan kasi ni Romeo noon, hindi po tinted. Kumbaga, kita kami sa loob. Ang pinagtataka ko naman noon, may mga kotse rin naman yung ibang tao doon. Pero bakit ganoon ang tingin nila sa amin? Hindi po nagtagal, nakarating na rin po kami sa bahay nila Romeo. Maganda ang bahay nila, mayaman, may kaya nga talaga. Sa katunayan, marami nga rin silang bisita at base kay Romeo, lahat po ng mga tao doon mga kamag-anak daw nila. Pagbaba po namin ng sasakyan, mas lalo kong napahanga. Kasi yung mga kamag-anak niya, ang gagwapo at ang gaganda. Ang ganda talaga ng lahi nila. Mababait, ang charming, tapos alam mong may class, mga edukado. Nahiya nga ako nun Kasi simpleng tao lang naman kami. Tapos nakaarating kami doon. Talagang nakakamangha. Pinakilala po niya kami. Inggit na inggit ako kay Camille noon. Kasi siya yung pinakilalang nililigawan ni Romeo. Sana ako na lang. Maya-maya nga, nagsimula na po kaming kumain. Ang sasarap po ng mga pagkain nila.
Pangmayaman kung pangmayaman talaga. May lechon baboy, iba't ibang putahe, iba't ibang dessert, at kung ano-ano pa. Basta, masaya po. Lumipas po ang ilang sandali. Habang nagkakasiyahan at medyo nagkakainuman ng kaunti lang, nakaramdam naman ako ng pagkaihi. Nagpaalam ako na iihi lang kako ako. Tinuro naman nila sa akin yung CR. Ngunit nang pagpunta ko doon, may nakapila po doon sa CR. Marami, mahaba ang pila, kaya no choice, kailangan ko maghintay. Yung CR po nila, nasa may likuran po ng kanilang bahay. Malapit po doon sa may labasan sa likod. Napasulyap naman ako doon sa gilid. At doon sa likod po ng bakod nila, napansin ko na may mga taong sumisilip. Yung para bang mga osesero na sinisilip kung ano bang meron sa loob ng bahay na kinilalagyan ko. Ganoon. Bala ko nga sana silang ituro. Kaso, parang mga masungit yung pinsan po ni Romeo. Kaya dinedma ko na lamang. Ngunit maya-maya, nang mapatingin ako muli sa mga taong sumisilip, napansin ko na kinakawayan po nila ako. Tapos, pinapalapit nila ako sa kanila. Out of curiosity, lumabas ako. Lumapit ako sa kanila. Bakit po? Tinatawag niyo po ba ako? Kayo ba yung dinala ng isang lalaki dyan? Opo. Bakit po ba? Umalis na kayo dyan ngayon din. Habang maaga pa. Bilisan ninyo. Bakit po? Hindi mga tao yung nakatira dyan. Umalis na kayo hanggat maaga pa. Hindi naman nila kayo pipwersahin at hindi nila kayo sasaktan. Basta, kapag tinanong nila kayo kung bakit kayo umalis, sabihin nyo, alam nyo, ang lihim nila. Sandali po, naguguluhan ako sa inyo. Para mas maintindihan mo, inumin mo ito. May inabot sa akin yung babae doon. Isang baso. Pagtingin ko, kalamansi juice ito. Ano po to? Basta, inumin mo. Malalaman mo ang ibig kong sabihin. Huwag kang matatakot kung gusto mo pang mabuhay. Hindi ko alam kung bakit ako nagtiwala sa babaeng yon. Dala-dala ang baso na may kalamansi juice. Pumasok ako ng bahay. Takan-takaman, ininom ko po ito. At laking gulat ko. Dahil pagkalunok ko nito, bigla pong nag-init yung mga mata ko. At sa isang iglap, yung mga tao pong nandoon, bigla pong nagbago yung mga itsura. Yung kaninang mga maharlikang mga muka, napalitan ng mga halimaw na itsura. Natakot ako nun, pero naalala ko ang sinabi ng babae. Kung gusto kong mabuhay, huwag akong matakot. Ang ginawa ko, binilikan ko yung best friend ko. Takantaka siya. Pero sinabi ko, samahan niya muna kako ako. May gagawin lang kako ako sa CR. Kunyari, nag-inarte-inarte ako. Ganito, ganyan. Mabuti, napapayag ko naman siya. Bakit ba girl? Ano bang problema mo? Inumin mo to. Ano yan? Kalamansi juice? Nagiinom na tayo ng bira. Baka sumakit yung tiyan natin. Hindi, inumin mo please. Walang nagawa yung best friend ko. Uminom siya. At kagaya po nang nangyari sa akin, nakita niya rin yung mga nakita ko. Mabuti na lang, mas matapang sa akin yung best friend ko. Naintindihan niya kaagad yung mga nangyari. Hindi kami nagpahalata. Imbis na magpakita at magpaalam kami sa kanila, doon kami sa likod dumaan. Sinira pa nga namin yung bakod para lang makatakas. At mabuti, walang nakakita sa amin. Naglakad kami ng naglakad hanggang sa makarating kami doon sa pinanggalingan namin. Muli ko namang nakita yung babaeng nagbigay sa akin ng kalamansi juice. Mabuti naman at nakaalis na kayo. Umalis na kayo ngayon din. May mga tricycle dyan. May pera naman kayo, hindi ba? Meron po. Ano po ba yung mga yon? Mga aswang ang mga yon.
bibiktimahin sana nila kayo. Pero mabuti na lang at nakita namin kayo. Kayo po ba? Ligtas lang kayo dito. Huwag kayong mag-alala. Mamayang gabi, may mga tutugis sa kanila. Ngayon na ang huli nilang araw, kaya mabuti pa umalis na kayo ngayon din. Salamat po ate ha. Salamat po. Mabilis kaming umalis sa lugar na iyon. May mga narerentahan namang tricycle. Nakabalik kami ng bayan at mula doon, nakasakay naman kami ng bus pabalik ng Maynila. Sa totoo lang po, sa mga sandaling yun, hindi pa rin talaga nagsisingkin sa amin yung nangyari. Pero nung nakalabas na po kami ng Cavite, doon na po talaga kami kinilabutan at natakot. Imagine, napadpad kami sa lugar ng mga aswang at may balak na masama sa amin. Tsaka, ang galing naman. Papaanong naitago nila sa amin yung tunay nilang itsura at nawala lang po yung pagbabalat kayo nila nung uminom kami ng kalamansi. Ang galing, parang magic. Hingi ng sorry sa akin si Camille. Iyak siya ng iyak. Ako naman, tinanggap ko ang sorry niya. Hindi naman niya kasalanan yun. Dahil sa totoo lang po, para din po akong na-hypnotize sa mga sandaling yon at natauhan lang po talaga kami nung uminom kami ng kalamansi. Na sa totoo lang, parang ang dami palang epekto ng kalamansi. Bukod pala sa vitamin C na, pangontra aswang din ito. Pangontra sa mga sabulag-sabulag, pangontra sa gayuma, pangontra sa panghihipnotismo. Yung nangyari po na iyon, hindi namin sinabi sa nanay at tatay ko, maging sa parents din po ni Camille. Dahil panigurado, paggagalitan po nila kami. Ang importante naman kasi noon, meron kaming nakuhang lesson na dapat, hindi ka dapat sasama sa mga taong hindi mo pa talaga lubos na kilala. At bukod pa doon, hindi porket pogi, talagang pagkakatiwalaan mo na. Anyways, hanggang dito na lang po. Muli po, ako po si Chelsea.